So, ito yung sunod, mga kababayan. Hmm. Ano yung sunod, Kent? Nako, eto na, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol kay Lenny Cheese Escudero at Vince Dizon. Nako, mga kababayan, mukhang may niluluto. Nako, mga kababayan, kinakabahan. Kinakabahan, mga kababayan, ang kampo ni Sara sa galaw ni Cheese ni Lenny Robredo. Nako, patay tayo dito. Mga kababayan, mukhang may niluluto si Cheese Escudero, Lenny Robredo at Vince Dizon. Kasi mga kababayan, meron kasing pagkakataon na nagkaroon ng dinner date. Breakfast meeting. Ito pakinggan nyo mga kababayan, panoorin. Ako, mukhang may niluluto yata ito Ito, continue. Spotted again sina DPWH Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo. This time, kasama nila sa tila isang breakfast meeting sina Senator Francis Cheese Escudero at Angat Buhay Executive Director Rafi Magno sa isang coffee shop sa Clark. Bumisita sila sa JBL Children's Medical Center para umano tingnan ang serbisyo nito at mga pasilidad. Layon daw ng pagbisita na makita kung ano ang mga medical facility na maaaring gayahin sa Naga City. Ayan na, mga kababayan, mukhang para sa akin hindi ko siya bigyan ng kahulugan. Pero sa totoo lang, parang may niluluto nga. Di ko alam. Bakit sumama si Cheese? Mga kababayan. Nako, patay tayo dyan. Mukhang may niluluto nga. Hala! Basahin ko lang yung sa comment. Kahit sino makasama ni Robredo, lagi na lang big deal. Ano ngayon kung nakadama? Yan, Cheese is from Bicol too. So weird to see Cheese with Lenny. Nag-restitute na ba siya? Talunan na naman yung mga DDS. We all know that Cheese is running in 2028. It's a wise choice to ally with Lenny. Naku, tuloy ang nakawan pag nahalal si Sara. Mr. Dizon, yung baha ayusin mo. Bakit si Dizon na naman ang may kasalanan sa baha? Putragis talaga. Niyayari nila ang Pilipinas. Bibigyan na ng maling kahulugan yan for sure, mga Pinoy talaga. Diba? Pero para sa akin mga kababayan, kapag tumakbo si Lening presidente at mag-vice presidente si Cheese, panis. Nako. So, kung kamakailan lang, nakaraang araw, may usap-usapan nga na si Cheese Escudero daw ay kinukonvince yung mga senador na bumotong convict si Sara. Na patay tayo dyan. Alaka, mga kababayan. Ako po. Alaka po. Nako. Yan nga ang sinasabi ko Pero sa totoo lang para sa akin mga kababayan, ayaw ko ayaw ko magkwento Kasi pag nagkwento ako, minsan pa naman nagkatotoo. Minsan nagkakatotoo. Pero according sa aking pagkakaalam, mga kababayan, ganito po siya. May nakausap ako, mga kababayan, isang politician. Politician siya, kilalang politician. Dating gabinete ni Pinoy. So, nakausap ko siya, sabi niya sa akin, posible bang maging alay ang Marcos, ang Dilawan at loyalista? Sabi ko, yan ang tinanong ko sa kanya. Sabi niya, sa totoo lang ngayon, Ken. Ganito yan. Si BBM kasi, naiilang magsabi kay Lenny. Si Lenny naman, naiilang magsabi kay BBM. Kung meron lang pumagitna dyan, magsasanib puwersa yan yan kasi daw ang sitwasyon ngayon. Yan daw talaga ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Naghihintayan lang yung dalawang kampo.
kung didikit ba si Leni kay BBM o si BBM didikit kay Leni. Kasi focus kasi sila sa trabaho eh. Pero kung meron lang pumagitna dyan, at kung mismong ang tao ang pumili niyan, di ba? Talagang magiging alyansa yan eh. Kaso lang mga kababayan, medyo hilaw kasi. Kasi napansin ko, kapag ang kakamping dumikit kay BBM, merong mga kaalyado si Leni na magre-react na, bakit dyan ka dumikit? Bakit hindi ka nalang mag-independent? Meron naman din sa side ni BBM na, bakit ka didikit kay Leni? Kasi si Leni at si BBM may kanya-kanyang partido yan. Si Leni at si BBM may kanya-kanyang partido yan. Merong pabor kay BBM na ayaw kay Leni. Merong pabor kay Leni na ayaw kay BBM. Ganun yan eh. So ngayon, eto pero kung tutusin talaga ninyo, kung magsanib puwersa ang loyalista at kakamping or dilawan, alam nyo, sa totoo lang, walang Duterteng makakapasok. Real talk yan. Totoo yan. Walang Duterteng makakapasok. Bakit? Kasi kapag si BBM, susuportahan niya ang susunod na kandidato ay liberal, mahihirapan talaga si Sarang malusot. Mahihirapan si Sarang manalo. Bakit? Kasi yung boto ng loyalista at boto ng kakamping, iisa eh. Ngayon, kung merong i-endorso sarili si BBM at meron ding tatakbo doon ng liberal, mahahati ang boto. Kasi syempre, may endorso si BBM, doon boboto ang loyalista. Meron ding tatakbo sa kakamping, doon din boboto ang kakamping. Bakit hindi na lang subukang magsanib puwersa para isa lang ang boto? Walang mananalong Duterte. Kanina nga, may nakausap ako sa bangko. May nakausap ako sa bangko kanina. Sabi niya sa akin, dito ka pala. Sabi ko, hindi, inutusan lang po ako. Sabi niya sa akin, alam mo, sa totoo lang, may possibility bang magsanib puwersa si BBM at si Leni? Sabi ko, naghihintayan lang yan. Sabi ko, syempre, naiilang din yung side ni Marcos, naiilang yung side ni Robredo. Pero kung magsanib puwersa yan, walang mananalong Sara. Sabi nga niya, kaya nga paano kung merong i-endorso si Marcos? Sabi ko, si Junbic nga daw. Sabi ko ganon. Sabi niya, naku, si Junbic, di mananalo yan. Pero kung merong i-endorso si Marcos na kaalyado ng dilawan, mapopokus lahat ng tao kasi take note ngayon, mga nanonood sa aking loyalista, kung papipiliin kayo, kung i-endorso ni Marcos si Leni, iboboto mo ba si Sara? Malamang sa malamang doon ako kay Leni. Bakit? Si Sara walang kwenta eh. Kahit sabihin mong ayaw mo kay Leni, kung si BBM na ay nag-endorso, alam mo na, kung mahal mo si Marcos, no? At alam mo sa sarili mo na may potensyal si Leni, iboto mo si Leni. Bakit? Kaysa naman kay Sara, Diyos ko naman. Kahit ako halimbawa, marami namang loyalista na ayaw kay Leni. Kung si BBM na mismo ang nag-endorso, talagang doon ka talaga kay Leni mapunta. Bakit? Wala namang kwenta si Sara, Diyos ko naman. My goodness. Wala talaga, mga kababayan. Kaya sabi ko talaga sa inyo, kung talagang ayaw ninyong papasukin ang mga Duterte, piliin nyo liberal. Hindi ko naman kayo pwedeng diktahan si Leni ba, si Risa ba, kasi wala pa namang nagdeklara. Pero kahit sino po dyan, para sa akin, kung gusto nyo talaga ng pagbabago, piliin nyo liberal. Pero isipin nyo, yung liberal na yon ay anti-NPA. Huwag nyong iboto yung pabor sa nang re-recruit ng estudyante. Walang magbabago dyan. Baka mapunta lang tayo sa Communist Party. Baka magiging China tayo. Hindi ko sinabi na lahat ng liberal politician ay iboto nyo. Isipin nyo na mabuti na hindi siya konektado sa mga NPA. Yung mga rebelde. Kasi once na ang liberal na iboto mo ay konektado sa rebelde, putang ina, walang mangyari. Hindi ko kayo ini-encourage na lahat ng liberal politician tatakbo bilang presidente ay iboto nyo. Isipin yung mabuti na yung presidenteng liberal na yan, or dilawan or kakamping,
make sure na anti-terrorist yan. Kasi kapag kapabor yan siya sa mga nangre-recruit ng estudyante at dinala sa bundok, putang ina. Baka mapalit, hindi na tayo dito republic, baka mapalitan tayo dito ng communist party. Ito lang Yun ang aral na maibigay ko sa inyo as a vlogger. Kung gusto nyo na mabago ang Pilipinas, bumoto kayo ng politisyan na liberal, yung hindi corrupt at hindi pabor sa komunista. Kasi pag yan ay komunista na presidente, na liberal, putang ina, walang mangyari sa ating bansa. Magiging China tayo. Kaya isipin yung mabuti. Kung ayaw niyong maging presidente si Sara, mamili kayo ng presidente na against sa corruption, against sa terorismo, against sa katiwalian. Unang-una, yung komunista. Sino-sino ba yung mga komunista? Hindi ko na pangalanan. Binanatan nga ng binanatan iba to noon Nako. Merong isang komunista dyan, si Jose Claire Castro ang tinitira. Yung confidential fund ni BBM, tinitira. Meron pang isang komunista dyan na nagdala ng mga estudyante sa bundok. Tumatakbo din sa higher position. Ingat-ingatan nyo yan. Meron akong kilala dyan na pabor sa komunista, yung kulot na kongresista, kulot ang buhok. Yung isa naman, ganun, no? Yung isa naman, yun yung nakita nyo yung mga naninira ng establishmento sa Manila, yung mga nahuli. Sinagip niya yung mga nakulong na nang nanira ng mga billboard. Ingatan nyo yan. Yung kongresistang ganon, yung kulot ang buhok. Tapos yung galit na galit sa confidential fund ni BBM. Yan, ingatan nyo yan. Mga komunista yan. Yung laging nagwiwilga-wilga, mahal ang gas, mababa ang sahod, kaya iwasan nyo, komunista yan, aktivista yan. Actually, wala akong kukuan sa aktivista. Yung komunista, ayaw ko niyan. Aktivista, walang problema sa aktivist Natural lang yan. Kasi yung pinaglalaban nila, pag natupad sa gobyerno, tayo naman lahat nakikinabang Yung aktivista, walang problema dyan. Wag lang ang komunista. Yan, pahamak yan. Walang pinagkaiba kay Sara yung komunista. Sila yan. Pare-pareho yan. Kunwari galit kay Sara, pero ay nako. Kaya mga kababayan, ako habang maaga pa, wala pang 2028, much better, wag nyo nang ipasok yung tinanggal ni Digong noon. Tuloy nyo yon Hindi porkit ganyan si Digong. Mga kababayan, hindi porkit ganyan si Digong. May nagawa ding maganda si Digong. Yan yung pinatanggal niya lahat ng komunista noon, kung naalala nyo. Yung mga kongresista, yung mga party list na komunista, di ba, binura niya lahat yon na zero nga yun lahat. Yun, tandaan nyo yun, yung mga sinisiro ni Digong. Yun. Kahit ganyan yan si Digong, may nagawa din yang maganda. Nabawas-bawasan ang mga komunistang party list. Ang daming komunistang party list. Ito yung Lima yan sila. Oo. Yung isa nag-ak-ak. Yung isa makamaka. Yung isa si Gab. Yan yung mga party list. Si Gab-Gab, si ak-ak. Tapos si Maka. Mayroon pa nga isa, si Black-Black. Yan, iwasan nyo yan. Nandun pa si Turtur. Yung nabato, natamaan ng bato, si Turtur. Iwasan nyo yan. Yung mga komunista yan. Naku, walang mangyayari sa ating bansa pag yan ang namuno. Kaya yung mga NPA na yan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung mga komunistang party list, tinanggal na ni Digong lahat yan noon. Ewan ko lang ngayon, may nabalik yata. May nabalik yata. Actually, sa totoo lang kahit ganyan si Digong, natanggal ni Digong lahat yan. Noon, yung mga komunistang party list, yung mga pabor sa NPA, yan.
Kaya tandaan ninyo yon, yung si Gabgab, si Makamaka, oo, tapos sino pa yon, si Akak, oo, si Akak yan, si Makamaka, oo, si Gabgab, tanggalin niyo yan. Tapos si Sasa, si Turtur, Uka, Sato, Sasa, Turtur, Uka. Oh, yan yung mga rally-rally. Tapos, wag matakot, makibaka. Iwasan nyo yan. Walang mangyayari sa bansa natin dyan. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Wag matakot, makibaka. Loso, puro kay ganyan, walang nangyayari. Yung mga bata, pinagdadala nyo sa bundok, ginawa erbilde. Yung mga magulang, nagkakanda, bilat-bilat, nagkanda utin-utin, paghanap ng tuition, tapos yung graduating na, pag-check ng bata nila, nandun sa bundok. Nag-aral ng abogado, teacher, nurse, doktor, nandun sa bundok, nag-duty, nagbitbit ng Armalite, ang inang yan. Tapos nakikita mo, naging corn beef na. Yung isa na corn beef, kita nyo, mga kababayan, yung isa na corn beef. Ay, nako. So, yun lamang po mga kababayan, yung ating reaksyones sa mga oras na ito. So, huwag kalimutan mag-like. No? Like po tayo. Share and subscribe. And see you tomorrow. God bless. Thank you, mga kababayan. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo, hindi ko man kayo maisa-isa, mga kababayan. See you tomorrow. God bless and bye-bye.